bigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, hindi po kompleto ang buong araw ko kapag hindi ko po nabubuksan ang aking radyo, lalong-lalo na sa lihim ng liham. Umaga pa lang po nakatutok na ako hanggang sa madaling araw. Kayo po ang nagsisilbing bitamina ko sa tuwing gumigising ako sa umaga. DJ Lindsay, pagod na po ako. Napapagod po ako dahil sobrang unfair po ng buhay. Pero bakit kasi ang unfair nga, no? Pakiramdam ko po, nabuhay lamang ako para pangdagdag sa populasyon at panggulo sa buhay ng ibang tao. Unang-una, pinanganak akong mahirap. At hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. At wag niyo pong sasabihin sa akin na dapat magsipag ka para makaahon ka sa hirap. Alam ko yun. Alam ko yun. Nagsisipag naman ako araw-araw. Halos wala nang ang tulog. Para lang mag-sideline ako. Pero pag uwi ko ng bahay, kulang pa rin. 23 years old na po ako, DJ Lindsay, pero wala pa akong napundar para sa sarili ko. Laking pasalamat ko naman dahil meron naman akong trabaho. Kaya kahit papaano, may nakakain ako at saka yung mga kapatid ko. Sadyang hindi ko lang po talaga maiwasang tanungin ang sarili ko. Mag-isip na bakit sobrang hindi patas ang mundong ito. Para bang kahit anong tiyaga ko, hanggang dun lang talaga ako. Bukod sa mahirap lang kami, di pa ako binayayaan ng talino. Kumbaga, ako yung pang 49 sa klase. Pero yung mga estudyante,
50 lang. 49 out of 50 students. Hindi rin ako biniyayaan ng magandang mukha at ng magandang katawan. Pero hindi naman ako nagre-reklamo Papasalamat pa rin ako. Dahil kahit papaano, healthy ako at umabot ako sa ganitong edad. Pero alam mo DJ Lindsay, kung gusto na akong kunin ni Lord, pwede naman. Hindi ko siya pipigilan. Lord, kunin mo na ako ngayon. Ayos na ayos lang sa akin. Kasi baka sa kabilang buhay, makakapagpahinga na ako. Baka doon sa kabilang buhay, mas masarap. Napapagod na ako. DJ Lindsay, salamat. Ako nga po pala si Charisse. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa mga kapuluan pangga. Check your time. It's now 9:14 on the clock. At tawagan ko lang po ng pansin si Kuya Rafael Bonyaga ng Joyride. Ikaw po ay nanalo ng 500 pesos pero kailangan mo muna akong, wala na palang time. Sayang naman. Kapag abono pa ako nito. Oo. Sayang naman, Kuya Rafael, mamaya ako na lang po tatawag sa'yo. Tapos tingnan natin kung ikaw po ba ay deserving na makakuha po ng 200 pesos. This is Lihim ng Liham, mahal ko, panggako, baby ko. Ang programang wala kang matututunan talaga. Pero meron kang mararamdaman. Ay. Pero yung naramdaman natin ngayon kakaiba, di ba? Medyo may kurot sa dibdib. Sorry, wala pala akong dibdib. Batiin muna natin yung kanina pa nakikinig daw sa atin dyan sa shop. Oo. Si Rom. Oo. Nakikinig siya sa atin ngayon dyan sa shop niya. Kasama siguro yung mga yung kanyang mga Dapper Cards. Dapper Cards. Oo. CLX Auto Detailing Services. Thank you so much. Nakikinig sila dyan sa atin. Anyways, Charisse, grabe naman yung mga yung sentiments mo. Hindi kaya lang, gutom ka lang kaya ganyan. O emotional tayo. O di kaya naman baka mamaya, alam mo yon, it's the time of the month lang kaya may mga ganyang pagkakataon na we pity ourselves, hormonal tayo mga babae, alam mo naman. Wow! Pero alam mo real talk lang, true to life talaga minsan na may mga taong napapagod na talaga dahil alam mo yon, parang walang nagbabago sa buhay nila. Unfair ang mundo, unfair ang society. Kasi kahit paanong gawin nilang, alam mo yun, pagtatrabaho, araw-araw, pagbabanat ng buto, wala pa rin silang nakikitang, alam mo yun, change sa buhay nila. But you know what? Napakahaba pa ng buhay natin para sabihin na, suko na ako, ayoko na, pagod na ako. Haba pa ng buhay natin, Maring Charisse, Diba? Alam mo, anytime, kapag halimbawa ginusto mo talaga na makaahon dyan sa hirap na yan, kayang-kaya mong mag-snap out of it Sorry kasi lahat naman tayo dumaan sa hirap. Ako, dumaan din ako sa hirap, sinasabi ko sa inyong lahat. At I'm not even joking, no? Kailangan lang meron kang persistent sa buhay. Pero totoo naman yung sinasabi nila na, alam mo yon, yung pagiging unfair ng buhay, yung tipong pag araw-araw ka nagtrabaho, araw-araw ka nagbanat ng buto, hindi ibig sabihin nun, yayaman ka or magiging maluwag yung buhay mo. Hindi naman po talaga.
No? Ako naniniwala ako na kailangan mong samahan talaga ng hard work, ng dasal at paniniwala and positivity na one day makakaalis ako dito sa hirap na to. Kasi hindi po pwedeng araw-araw ka nagbabanat ng buto, pero ang lagi mong iniisip is walang nagbabago sa buhay ko. 'Di ba? Dapat habang nagbabanat ka ng buto, iniisip mo rin na one day makakaalis ako dito. Kailangan lang makahanap ako ng ibang paraan. Kailangan lang siguro kasabay nitong ginagawa ko, may ibang diskarte din ako. 'Di ba? Pero I do understand, very valid naman talaga yung mga sentiments ni Charis. Kasi kapag mahirap talaga ang buhay, dito sa Pilipinas, pag mahirap ang buhay, mahirap talaga ang buhay. Diba? Pero nasa ano lang yan, naniniwala ako Charis ha, na nasa ano lang yan, framing lang ng mga insights mo. 'Di ba? Framing lang ng mga, alam mo yon, ng kondisyon ng isip mo. 'Di ba? Kasi hindi ka po pwedeng maging successful kung puro negativity talaga yung nasa isip mo. Alam mo, ang dami kong kilala na mayaman na sila, may kaya na sila sa buhay, pero ang dami pa rin nilang side hustle. Wow! Mayaman na sila pero hindi pa rin sila natutulog ng maaga because trabaho pa rin sila ng trabaho. Hindi sila tumitigil. Diba? Hindi ko naman sinasabi na, ba't sa tingin nyo pa, DJ Lindsay, hindi ako tumitigil sa kakatrabaho. Oo, nandun na ako. Pero siguro kasi kailangan mo nga baguhin yung mind, yung perception mo about life. Kasi ang nararamdaman ko dito, sobrang negative mo, girl. Oo, mahirap ang buhay. Oo, hindi ka biniyayaan ng talino, hindi ka biniyayaan ng ganda ng katawan, ganda ng mukha. Pero kasi, sabi nga nila, ito naniniwala ako dito eh. Kapag pinanganak kang mahirap, kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap din. Diba? Kasi sa panahon ngayon, Mare, napakaraming paraan. Hindi madamot ang langit, 'di ba? Kapag gumawa ka ng paraan at gumawa ka ng maraming streams para ikaw po ay kumita, 'di ba? Marami namang magbubukas na na opportunities for you eh. Sa totoo lang, kailangan mo lang talagang hanapin 'yan. Kailangan mo lang talagang gumawa ng paraan para maka-open ka ng opportunities kung wala mang dumadating na opportunity para sa'yo. Diba? Basa nga tayo dito mula sa mga pangga natin sa ating Facebook Live. By the way, Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. Hello and good morning sa inyo. At magandang umaga po kay Cheche, kay Elizabeth, kay Ate Faye Lara, kay Ate Yoli Regodon, kay Life Happens. Hello, Energy FM. DJ Lindsay, hello. Musta ka dyan, Bea? Eto na, basa na tayo. Sabi ni Yan, para kay Charis, badly needed mo po ng kausap para makagagaan po sa loob mo. Maybe talk to your parents or siblings. Deep talk lang po talaga para malaman nila kung ano talaga yung nararamdaman mong bigat na dala-dala mo, di ba? Mahirap kalaban ang depression and anxiety. Kung hindi mo gagawa ng paraan, ikaw ang talo dyan. That is so true. Diba? Lola Wish, hello? Sabi naman ni Je, good morning DJ Lindsay, para kay Charis, sasabihin ko lang po ito sa'yo, laban lang lahat ng tao napapagod. Huy, totoo yan, best friend. Naghihirap ka man ngayon, pero lahat din po ng paghihirap mo, worth it din yan. Lalo na kapag naabot mo na yung mga pangarap mo. Walang problema na binibigay ang taas nang hindi kayang solusyonan, diba? Nang hindi natin kaya. Ako nga pagod na pero laban pa rin para sa pamilya, lalong-lalo na para sa mga magulang ko. Napakabait mo namang anak. Oo. Saludo ako sa'yo. Sino pa yung mga nandito? Sabi ni Ate Feli, nako to you sender, laban lang po, masarap mabuhay ha. Pahinga ka lang kapag napapagod, diba? Sabi naman ni Marge, Dear Charis, big hug po para sa'yo. Totoo yan, maraming relate dyan, di ba? Yung ang sipag para umasenso ka, pero marami namang pabigat sa ating laylayan. Naku, nakakagigil po talaga. Pero hindi po pwedeng sumuko. Dasal lang at kapit lang kay Lord. Think positively, di ba? Good morning po sa inyong lahat. Thank you so much for that. Sabi naman ni Marilu Bernaldez, anak ka din ng Diyos at habang may buhay, may pag-asa, kaya huwag kang malumbay, ha? O, di ba? Ang daming nagko-comfort sa'yo, Charis, ha? Kung naririnig mo man ako ngayon. O, sabi naman ni Cheche, wala po yan sa ganda, talino at kaseksihan, ate. Nasa diskarte po yan sa buhay. Huwag kang susuko at laban ka lang lagi sa buhay. God bless you po.
True. Super, super true. Sabi naman ni Arch, naranasan ko ang maging down and out sa buhay. Yung tipong feeling ko na wala na akong pag-asa, di ba? Yung talagang olats na talaga. Pero after ng matinding pananampalataya at pagtsatsaga, nakaraos din ako at naging successful. Try to live with the mantra na always push forward, di ba? Kahit baby steps lang. It will all work its way eventually. Aww, thank you. Thank you, Arch. O, sabi naman dito ni Yel Mendoza, Hi, Miss Lindsay. Pakibati naman po ang poging-pogi naming supervisor na si Sir Mario Mendoza. Birthday po niya tomorrow, October 14. Thank you, Miss Lindsay. Thank you din. Happy birthday sa inyo dyan. Ano ulit yung pangalan niya? Mario Mendoza. Oo. Happy birthday. And sige, basa pa tayo dito. Sabi ni Sel Marie, hello, magandang morning, gandang Lindsay. Labang lang. Ate Charisse, kaya mo yan? Lagi ka lang mag-pray. Lahat tayo napapagod. Pahinga lang kapag pagod at wag na wag kang susuko. Di ba? Totoo yan. Ako din pagod. Ako din pagod puyat. Pero kasi yun yung nawawala siguro kay Charisse, no, mga pangga, sa mga nakikinig po sa atin, yung inspiration. Yung dahilan kung bakit ka gumigising sa tuwing, alam mo yun, tuwing araw-araw kailangan mong gumigising ka pa din, di ba? Pero may mga tao kasi talaga na hindi talaga nakakakuha or wala silang paglapatan ng inspirasyon, kaya parang walang sense ang buhay para sa kanila. Yun yung missing, di ba? Lalo na sa feeling ko sa mga tao ngayon, no? Parang laging lost or maraming lost talaga sa mga tao ngayon. At di ba parang kailangan nyo lang magkaroon ng anchor sa buhay. Yung tipong, bakit ka nagtatrabaho? Diba? Bakit ka naghihirap araw-araw? Tulad ng isang commenter natin kanina, ang sabi niya para sa mga magulang ko. And that is so important, diba? Kailangan ibaling mo yung tingin mo sa mga tao o bagay that truly matters to you. Wow! Diba? Yung tipong kapag kinalkal ng Lord ang puso mo, ang laman niyan, sino ba? Mga magulang mo, yung special someone mo, yung mga kapatid mo, yung asawa mo, yung mga anak mo. You have to find your anchor, diba, Charisse? Di ko alam kung anong pwede mong maging anchor. Siguro, simple yung idea or paniniwala na one day gusto mong umasenso sa buhay. Pwede mong maging anchor yun eh. Pwede mong panghawakan yun. Yung mga kapatid mo. Diba? Ikaw ba bilang ate, papayag ka ba na kung ano yung nararanasan mo ngayon, mararanasan din ng mga kapatid mo? O baka mas maganda na ang maging paniniwala mo sa buhay is I have to make a change para yung mga mas bata sa akin na kapatid ko, ito yung makita nila na nagsisipag ako at positibo ako sa buhay para mabago ang buhay naming magkakapatid. Di ba? Di ba? Sabi ni Jomar, laban lang kahit hindi ka pinaglalaban. Hay! Hindi ka huhugot dyan. Diba? Hindi, totoo lang talaga. Iba kasi itong problema natin ngayon, no, dito sa Lihim ng Liham. Hindi ito yung tipo ng love life, ganyan. Kasi ganun palagi yung pinag-uusapan natin, love life. And syempre, masarap yung mga ganon na pag-usapan yung love life. But this time around, yung status natin sa buhay, yung tipong kapag nawawalan ka na ng pag-asa, diba? Ito yung bago diba? Sa mga pangga natin ngayon. And yun nga, ang Lihim ng Liham is not all about love life lang, ganyan. You can always send me letters and stories about your family, yung mga problema mo sa sarili mo, sa mga kaibigan mo, loved ones, love life, family life, ganyan. Okay na okay lang yan. Basta ako, para sa akin, Charisse, wag kang susuko sa buhay. Wag kang susuko hanggat hindi ka ba tumatagos dyan sa pader. Diba? Maniwala ka lang. O, maging positibo ka lang, maging masayahin ka lang. Siguro ikaw yung tipo ng tao na pagising sa umaga, nakabusangot agad kasi nga wala kang inspirasyon eh. Diba? O try mong simulan mo dun sa part na paggising mo sa umaga, tumingin ka sa salamin at ngitian mo yung sarili mo. Yahoo! Totoo ha, ngumiti ka lang sa sarili mo. And it will make a change, diba? Tapos, ano ba naman yung buksan mo yung umaga sa oras ni Baby Toby, lahat ng kanta dyan, diba? Upbeat lahat yan. Wow! Sayawan mo, kendingan mo. Malaking bagay yon, mahal ko. Sayawan mo yung mga tugtog na maririnig mo. Sabayan mo kung alam mo yung lyrics. Kasi alam mo, sa buhay, kailangan mo lang makita yung mga maliliit na bagay that will make you happy. It doesn't have to be grand. It doesn't have to be big and huge. Kailangan lang ma-appreciate mo yung mga maliliit na bagay
'Diba, na that make up your life, 'diba? Yung mga araw-araw na nakikita mo, halimbawa nakakita ka ng balon na korteng heart, 'diba? Ang cute naman nun. Ay, thank you. Kasi nabigyan ako ng chance na makita tong cute na bagay na to. Yung mga ganong bagay lang ba, 'di ba? Celebrate yung mga maliliit na victory sa buhay. Kasi kapag hindi mo sinelebrate yan or hindi mo kinonsider or in-acknowledge yung mga maliliit na bagay na yan, hindi mo rin mapapansin yung mga malalaking bagay. Kumbaga, ma-appreciate mo lang yung malalaking bagay pero yung maliliit na bagay, baliwala lang sa'yo. Yun yung mga importante sa buhay. Yung kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ka makabili ng mamahaling kape, di ba? Basta makapagkape ka, di ba? Ganon yung pag-iisip. Basta makapagkape ka, okay ka na, masaya ka na. That is life. Kung meron kang extra at kaya mong bumili na ng mamahalin na kape, o di go, di ba? So yun, para sa akin lang. Elsie, laban lang. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Just pray and pray. Adyan. Si Jinwell. Good morning, DJ Lindsay. Pabati naman po sa poging-poging supervisor ko na si Noe Sereno from MaxCore Interventures. Company ba to? Oo, tama. Corporation. Hinulaan ko pa. Oo. Dami pang oras para maging maayos yung buhay kesa magdrama. O, diba? O, yan. 23 years old ka pa lang pero ang dami pa. You have your whole life ahead of you, girl. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo ng maging positive. No, maging positive ka. Huwag kang masyadong malungkot sa buhay. Huwag kang mag-dwell sa lungkot, sa, alam mo yung negativity. It won't help. Ay, nakakadagdag ng stress, ng wrinkle sa mukha. Cannot be. Good morning po sa inyong lahat. Oras natin 9:28. Charisse, sana magbago yung pananaw mo sa buhay. It will start within you, 'di ba? Hindi yan magsa-start sa kung ano man or hindi porket meron kang magandang trabaho, magiging maganda na ang buhay. It will start within you. Sa mga maliliit na bagay, magsisimula yung saya ng buhay. Yun yung tandaan mo, Charisse. Good morning, everyone. Yeah.